Okay, what's up sa inyo mga kaibigan? Nagbabalik na naman tayo para sa isang episode. Okay. Excuse me, masarap kasi yung dala ni Surgeon ng mga foods. Pakita nga natin. Bigay lang. Ano ba yan? Hindi naman yan yun yung... Hindi naman yan yung laman talaga. Hindi ba yun? Hindi. Nilagay mo lang dito. Hindi. Diyan lang nilagay nila mama na ano. Galing kay mama yun. Kirkland. Kirkland yan, ng mga mga healthy foods. Ano sir ang balita? Sa gera ba? Ano bang Sumali stand na mo? US. Sumali na. Hindi ko kasi... Dapat pala di mo na ako nagpagawa ng bahay. Baka masira lang. Alam mo yung iba, merong comment. Alam mo, maganda nga yan, mag-gera na. Para lahat pantay-pantay. Pero nag-gets mo yung nila, yung mindset. No? Hindi ko maintindihan eh. Basta ang point ko lang, lahat ng nangyayari na to is prophesied naman. There would be wars and rumors of wars. So, ibig sabihin, wala naman nakakagulat dun sa mga nangyari. Lalo na kung alam mo yung Bible, so hindi ka dapat na mangambat magula. Pero ka sir, meron ka bang dyan, pro-Israel ako? May ganun ka ba? Pro-Iran ba? Iran ba yung kalaban? Sorry sobra kong ignorant sa nangyayari. Hindi ko rin naman alam yung nitty-gritty. Basta ang alam ko, sa war, laging ang talo is yung common na tao. Alam mo ba, na kaya ko lang nalaman na may gera dahil ang taas ng gasolina. Okay. Epekto pala yun. Parang may naapektuhan ata sa Iran na may domino effect dun eh. Bilang Kristiyano, Sir John, tayo ba dapat tayo pumili ng side? Kasi Israel eh. Di ba? Dapat pro-Israel tayo. Kasi Kristiyano, dapat ba ganun ng Kristiyano? Not necessarily kasi tandaan natin na dinidiscipline pa rin ni God yung Israel. So, kumbaga, kasi may mga pastor akong nakikita na talagang hayagang pro-Israel. We pray for the remnant ng Israel na kay God. Sorry. Then we also pray sa mga Christian na nasa Iran. Yes. Kasi pag-pray natin na may Christian kasi sa Iran eh. No? Meron, syempre. May Christian din sa Israel. Yes. Pero kumbaga, kung mariresolve naman sa mas maayos na paraan, why not? Kasi as Christians, we're the salt and light of the earth naman. Tama naman yun. Pero kumbaga, yung mga war na yan is consequences lang yan ng kanya-kanyang selfish ambitions eh. Yun. Di ba sa Naruto, yung Akatsuki, na simbolo siya ng lahat ng mga rason ng mga nation bakit nagigera. Okay. Alam ko yun eh. Kung nakita mo sa post, mayroong nag-post. Parang si Deidara, sige, Deidara. terrorism. Terrorism. Si Sasori yung control. Okay, control. Tama naman. Diba? Si Itachi, personal, rin yung kanyang, tawag dito, personal way of protecting yung, okay. Sige pa. Country. Sino pa ba yun? Si Hidan, religion. Si Hidan religion. Yung isa, yung kapartner niya. Si Sasori? Ay, hindi. Hindi. Basta yung babuhok. Yung may 5 puso. Yun. Kalimutan ko. Pera. Sa pera. Tama nga naman. Pera siya. Sino si tawag dito? Yung... Setsu? Hindi. Yung zero-tailed. Yung walang tailed na Jinchuriki. Si Kisame. Si Kisame. Yun hindi ko pala. Sasabihin ko sana, Sabusa. Sabusa pala yung unang. Yung unang, okay. Sorry, ang weird si Kisame. Ano si Kisame? Ewan ko eh. Ano bang karakter ni Kisame? Basta Spicy. Tapos nangangain ng yung espada niya ng chakra. Hindi ko siya nakitang gano'n. Pero having explained that, oo nga, yung mga common na desires at saka yung reason bakit kakaroon ng conflict. Tama nga naman. Si Pain pala, yung isa. Si Peace. Si Pain Peace di ba? Si Toby? hindi, yung babae.
si Conan. ano. Parang more on sa support siya, no? Weird nung podcast naging ang komentaryo point lang din kasi anime. is, yun nakalagay sa James na nalilid tayo dahil sa mga desires, mga wrong desires na nagbe-burn inside of us. Ito siguro ay medyo isang mahabang topic itong itatanong ko, pero baka magka-glimpse tayo ng sagot. Kasi isang controversial na tanong sa Diyos, bakit parang nung Old Testament pro-war siya? Pro-war. O, di ba? Parang, sige, girahin nyo yan, patayin nyo. May binanggit dun na hindi ginegera ni God itong mga bayan na to dahil sa in favor siya sa Israel. Okay? Though, syempre, pinili niya Israel. Kaya niya ginegera yun, it is because of their own sins. So, kumbaga, dinedestroy talaga sila ni God. Because, kumbaga, sukdulan na yung kasamaan or kasalanan na ginagawa nila. Paano yung mga bata, yung mga, di ba, na nadadamay? I cannot answer that na perfectly. Basta masasabi ko lang is, sige, sila ba mag-aalaga doon sa mga bata? Yun din. Kaya sabi ko siya, mahabang topic ito at saka very wala akong perfect na maisasagot doon. Kasi, ang ano niyan, merong mga ideya na iba ang God nung old at iba nung new. Hindi. Diba? Ang fino-focus kasi ng old is more on sa law. Yung sa New Testament kasi ang focus doon is more on sa grace. Yung love, yung ano. Saka si Jesus, di naman siya pro-war na mga hindi nagigera sila. Sila Paul, hindi naman sila okay. Kasi nga kaya pala nung time ni Jesus, gusto nila maging political leader siya. Kasi sanay sila sa ganun. So parang ano yan? Anong tawag doon? Breath of fresh air ba tawag doon? Okay, parang ganun. Si Jesus. Kasi iba yung ano niya. Iba yung way. Diba? Hindi pag sinapok ka, bigyan mo yung kaliwa. Kasi ang inintroduce kasi ni Christ, hindi yung kingdom ng mundo na to. Ang inintroduce kasi ni God is yung kingdom mindset o yung heavenly mindset. Yun din. So, kasi nga gera Basta pag gera, lalo na yung mga ganitong gera. Para tayo, ano bang kasi maraming nakikisaw-saw ng mga Christian na dapat pro-Israel. Ano ba dapat na stand mo bilang Christian sa gera na yan? Pro-Christ tayo. Pro-Christ. Na kunwari, may mga refugee galing sa Iran, tanggapin natin. Kung may mga refugee galing sa Israel, tanggapin natin. Kasi yan ang tingin ko kasi sa war, kasi yan walang panalo dyan. Ang panalo siguro dyan is yung mga negosyante na nagsusupply ng mga armaments, yung mga gamit, panggera. Sila yung mayaman kasi dyan. Pera-pera kasi ang parang gera. Business din? Yes, business actually din yung gera. Kaya minsan, ang totoong totoong masama dyan, yung mga mastermind na nagkokos ng war. Yung mga strings, yung mga people behind na nagpupul ng strings para magkaroon ng war or magkaroon ng conflict. Ikaw, B, kanino ka nakakampi? Israel, Iran? Yan wala, Pilipinas. So, kumbaga, parang tinatanong mo kanino kakampi sa kadiliman o sa kasamaan? Kasi, we don't ask so, ano tayong winner for today? Kumbaga, lagi naman talo Kahit sino manalo dyan, laging talo yung mga common na tao, yung mga nadi-displace, yung mga batang magugutom. So, kumbaga, naman talaga yung war na permanent talaga na na lasting na peace Yung lasting na peace and yung wholeness na peace is kay God lang talaga natin masusumpukan. Even pag pinanood mo nga yung palabas na Attack on Titan, di ba? Anime. Peaceful. Halatang anime lovers kami, peaceful lang siya dun sa era, doon sa time, lifetime ng mga kaibigan niya.
Pero after cyclical pa rin. pero after nung time ng mga kaibigan niya, because yung desire ng tao is ganun pa rin and greedy pa rin ang tao, selfish pa rin ang tao, mag-a-arise uli yung ganung may bagong problem. sibol na naman. So kumbaga it's just a cycle ng sin. Yun. So pwedeng sabihin niya chasing after the wind? Pwede. Or nagre-arise lang or nagre-emerge lang yung mga nangyayari before. Kaya nga ay sinabi Ecclesiastes, di ba? Walang bago. No, diba? walang bago. Sinabi. Kung noon is a battle of religion, di ba ang end din ng civilization is also a battle of religion. Ganon din yung mangyayari. Dati nations, national religion. Even sa pag-aaral ng liberal education, even sa pag-aaral namin ng world religion, isa sa magkakos talaga ng matinding conflict and war is religion. So, hindi na siya bago. Sige, dito ka. Okay lang makita ka nila. Okay. Sige, tuloy. Diba? Okay lang makita niya na nagtatrabaho siya. Okay, tuloy. Sige, dito na tayo. Sa verse 12. Okay. 2:12. 12 lang. Ano kaya ang magiging topic natin? Tingnan natin. Okay? Verse 12 lang. Kaya nga mga mahal kong kaibigan, since lagi nyo naman akong sinusunod nung kasama ko kayo, sana mas sundin nyo ako ngayong wala ako diyan. Okay. Parang boss Magsikap kayo ng may takot at respeto sa Diyos para makumpleto ang kaligtasan nyo. So, ibig sabihin, na-expect dito ni Paul na yung mga Philippians talaga is obedient. And reinforcing that obedient, gusto niya na mag-abound in works yung mga Philippians kahit na wala siya doon. Ibig sabihin, magkaroon ng integrity yung mga Philippians at magkaroon ng diligence and discipline na pagpatuloy nila. Kasi yung tendency ng tao pag may nagbabantay, behave Pag nandun yung leader, nandun yung pastor, behave. Kaya nga ito, mga lumang lumang mga mindset. Kaya nga minsan mas prefer nila yung mga Pilipino na mga domestic helper o yung mga laborer. Kasi madalas daw, before yung mga older generation, masipag talaga yung mga Pilipino. Parang sila, ang moral compass nila is gawin yung kung ano yung tama talaga dun sa work. Yes, task-oriented. Kaya kahit naiwanan sila, alang problema, gagawin talaga nila yung trabaho nila. Kahit walang magbantay. Kaso nga lang, lately, syempre, may mga nababasa na rin ako, yung mga Gen Z, mga bagong sibol na sa workplace. So medyo iba na daw yung Yes, actually medyo report. Negative na. Para bang entitled daw, tapos mareklamo, ganun yung mga nababasa ko. Kasi isa sa mga pinupuri nila na nationalities yung mga Filipino, especially sa medical field. As nurse. Yun yung stereotype sa Pilipino sa ibang bansa, nurse. Kumbaga, mas prefer nila na ang nurse is old Filipina lady. Kasi talagang maasikaso. Tapos kapag ikaw pasaway o uto ka, makakarinig ka talaga. Hindi siya yung strict. Strict. At saka hindi siya yung hindi siya yung nanay na pinapagalitan ka. Parang ganun. Mahal ka na Tsaka siya, diretsa. Natatawa ko, meron akong finahalo kasi na si Nurse John, yung may tattoo na nurse. Maporma kasi yung mga lalaki? Lalaki talaga. Tapos ang tawag dito, maporma kasi yung mga skit niya. Yung kunwari, yung asawa kapapanganak, tapos yung lalaki is nag-uutos na, nurse, pwede bang ganito, ganyan-ganyan. Sabi ng ganyan, you're the husband, right? You get her something to eat, ganito, ganyan-ganyan. No, you don't just sit there. You're so lazy. Nagagalitan nung nurse. So, ang point lang dito is, ina-expect ni Paul na since yung mga Philippians ay masipag, diligent, para bang kahit wala, he is also expecting na mas maging diligent sila doon sa mga good works na nasimulan nila. Hindi naman siguro sila parang pakitang tao lang. Pero magandang reminder to. No? Hindi. Sa atin. Kaya nga dito binabanggit yung work out your salvation with fear and trembling. Yan. Siguro kailangan talaga constant nating iniisip na
nakatingin ng Diyos sa atin. Pero, maganda kasi pagkaka-explain dito no work out your salvation with fear and trembling. Kasi baka sabihin, ay, by works. Oo, kasi sa Tagalog, ang sinabi para makumpleto ang iyong kaligtasan. So, ibig sabihin ba nun, sir, ay kailangan mong punan. Okay. Ayan. Kumpleto ang kaligtasan na ginawa ni God sa atin. Okay? Ngayon, ang sinasabing kulang na part is hindi sa area ni God, kundi yung sa area ng diligence natin na ipagpatuloy. Naintindihan? So, for example, in-enroll na tayo sa isang school. So, ang gagawin natin, pag-igihan talaga natin yung pag-aaral. So, kumbaga, si God yung nag-start ng good work sa atin. Right? So, yung salvation nag-work inside of us. So, tayo, ang goal natin, i-work out yung itinanim. Hindi work for at hindi rin work in. Kasi si God na nga yung nag-start ng good work sa atin. Translation na yan. You work out. Oh, you work out. Ibig sabihin, nasa iyo na. So, gamitin mo. Okay? Parang yung muscle mo, nasa iyo. Gamitin mo. Yung workout mo. Kasi yung iba kasi ang tamad eh. Parang si God yung nag-work sa atin. Yes. So, parang sa sobrang sovereign ni God, tayo naman parang sobrang lax na wala na tayong ginagawa. Alam mo ba na sa fellowship natin tuwing Sunday, kapag may mga topic tungkol sa katamaran, isa sa mga sinasabi ko, alam mo kung anong problema sa katamaran ka ako? Walang ibang way. Walang ibang shortcut. Na parang kailangan gawin mo to para ka mawawala yan. Isa lang ang dadaanan mo sa katamaran. Sipagan mo. Pero kunwari, may napakinggan kasi ko dyan nung yesterday or the other day na meron kasing 4 na elements na kung saan katamaran. Hindi, 4 na elements na nakakaano sa atin nakaka-affect sa kasipagan or katamaran natin. Okay. Isa doon is yung desire. Okay? Kunwari, hindi, ayoko lang gawin. O kaya is, hindi, gusto ko lang matulog. Not necessarily gusto mo lang matulog eh. Meron kang ginagawa, kunwari, pag nakahiga ka, either sa cellphone, ibig sabihin, meron ka lang stronger desire sa isang bagay or sa ibang bagay. Doon masipag ka. Oo, doon ka masipag. So, kunwari, huwag ka mag-cellphone, humiga ka lang, tapos hindi ka inaantok. Tatamarin ka rin eh. Tatamarin ka. Ayaw mo nang wala kang ginagawa bibilang ka ng tupe. Oo. Kaya nga, ang point ng ibang mga therapists, i-bore mo yung sarili mo. Hindi ka makakatiis eh. So, you have to work. Kaya kung sinasabi mo na gusto mo lang humiga, huwag ka mag-cellphone. Humiga ka lang talaga na tumingin ka lang daw talaga sa Pero ikaw, sir, matanong ko, meron ka din ganun, parang gusto ko na, long weekend. Tapos nung nag-long weekend, gusto ko nang pumasok. May ganun ako eh. Wala nang pala akong gagawin. Sa long weekend na ito, nainip ako. Hindi, yung maglo-long weekend, di ko pa nangyayari baka dapat kong tapusin. Yun yung nagiging problem. So yun, desire. Pangalawa is habit. Habitual na. Yung habit kasi is part na yun ng sarili mo. Lifestyle mo na. Hindi mo na ganong pinag-iisipan yun. So, kumbaga, yung pinakinggan ka kasi na article dito na shinare na estudyante ko is, willpower doesn't always work. Which is I agree. Actually, 90% ito sinasabi dun sa part na yun is pwede mo siyang ma-relate sa biblical eh. Yun. Yung habit, hindi mo naman kasi kailangan pag-isipan yun eh. Part na ng system mo yun eh. Pagtututbrush, paliligo, part yun ng sistema mo Hindi na iniisip. Hindi na iniisip muscle memory. Yun, yes, muscle memory. Number 3 factor is your emotions. Minsan kasi kapag talagang mahal o gusto or talagang excited ka doon sa bagay na yun, talagang nakaka-push yun na gawin mo yung bagay na yun. And number 4 is ambition. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng ambition is mali. There's right ambition. Then, etong problema. Yung 4 na yan yung minsan nagdidikta sa actions natin. Pero, yung 4 na yan, kayang i-override no number 5, willpower. Willpower. Kaso ito yung problema. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung willpower, kaya niya i-override yung 4 na yun. Kunwari, mali yung design mo, mali ganito, ganyan. Yung willpower, hindi siya palaging up and about. Para siyang battery. Nade-drain siya.
So, nalolobat din. So ngayon, actually hindi Christian yung therapist na yun. Pero meron akong mga naalala because of that. Nung tayo is na born again, isa sa mga binago kasi sa atin ni God is yung ating desire. Yes. Tapos sa pagbabago ng desire na yun, pinakita sa atin ni God na ang kailangan lang natin gawin is mag-yield or ibig sabihin magpadala sa gusto ng Diyos, Holy Spirit. So in that way, yung ambition natin is hindi na sa sarili natin. Ang ambition na natin is mag-glorify si God. Then, by doing so, kinakailangan na yung emotions natin laging in check. So you guard them. You guard your heart, you manage your emotions. And then, yung isa is yung habit. So, ibig sabihin, you discipline yourself doon sa mga tamang bagay. Now, this time, yes, we have willpower. Pero, hindi na yung power lang na nanggagaling sa atin yung factor dito. It's the power of the Holy Spirit. Kaya sinabi ko doon sa kausap ko na I agree 90% of them sa mga sinabi nito. However, may konti lang twist. May twist. Yung pagdating kasi sa pagiging born again Christian, ang malaking Pasok factor, malaking factor kasi talaga dito is yung working ng Holy Spirit. Kumbaga, siya yung infinite na battery na kaya niyang i-override yung apat na yun. Basta alam lang natin mag-yield or magpasakop sa kay Holy Spirit. Now, going back dito, sabi kasi is work out your salvation. Sabi, by works. Hindi ka nag-work to be saved. Save ka na nga eh. Kumbaga, wino-workout mo to because in respect sa sinimulan na sa'yo ni God, ayaw mong masayang yung sinimulan niya sa'yo. So, you work it. But may fear and trembling. So, ibig sabihin, para bang nihintay ka na magkamali para maparusa ka, mapunta sa hell. Hindi. Yung fear and trembling na binabanggit doon is we are afraid na ma-fail natin na mag-glorify si God. Hindi yung fear and trembling na anytime para bang pupunta tayo sa hell, anytime pupunta at magkakasala tayo. That's not the point. Though it is good that we are afraid to sin, ganda yun. Okay, it is good. Pero ang goal dito sa line na to is yung fear and trembling is ayaw nating masayang yung oras, ayaw natin na hindi mag-glorify si God dun sa ginagawa natin. Nahihiya tayo sa Diyos. Nahihiya tayo dun sa sipag ng Diyos at sa sacrifice ni God sa atin. Nakakahiya din dun sa mga forefathers natin at sa mga apostles at mga disciples sa daula sa atin na nagsipag. Tapos biglang pagdating sa atin, naging woke tayo na para bang hindi si God ang kumikilos siya kasi sovereign siya eh. Biglang nung pagdating sa atin, sobrang tamad. Yun yung hindi ko magets eh. Ang sipag ni Paul, on fire. Tapos pagdating sa atin, ang dating, hindi masyado kayo legalistic. Oo nga, no. Diba? Yun yung gusto ko i-point out na dati, yung pagkakaintindi ko sa legalistic is, ang tawag dito, yung mga ganun. Nung pala, pag sinabi legalistic, you are enforcing yung laws of men as if law siya ni God doon sa mga tao. Yun yung mas pala na sense na legalistic. So, ang point ko naman is, kung yung nagsasabi o yung nagme-mention ng term na legalistic tamad, parang hindi ikaw ang bagay na magsabi no. Parang wala kang K. Parang wala kang K na ikaw magsabi na napaka-legalistic mo naman. Ang point is, in the first place, hindi ka naman kinakitaan hindi pwede kasing excuse yun. Para hindi ako sumunod at para hindi mo ako masabihang tamad, legalistic ka na. Kumbaga, nakita ko yung pattern eh. Kumbaga, hindi dapat sa isang taong tamad at wala namang winork out in the first place yung salitang legalistic. Kunyari, ikaw ay tamad kaya naghirap ka sa buhay. Wala sa yaman yan. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kaya even sa grades, sinasabi ko sa estudyante ko sa grades, magandang example. Totoo naman that age or hindi pala, grades is just a number. Yes. Pero, ang mainam na magsabi na grades is just a number, valedictorian. Tapos doon sa speech niya, no? He is pointing out na though naabot ko to with all discipline and painstaking efforts,
I realized na may mga bagay pala na mas mahalaga kaysa grades. Kaya ako nasabi na yung grade pala in the end, ultimately, is just a number. O yun. Pero... Kasi pag bagsak ka, parang kino-comfort mo yung sarili mo eh. Gets mo? Pero may ganyan ako. May ganyan kami yung dati kong kaklase. Kasi nga, yun yung mga sabingit na parang mababagsak yata tayo. Parang galit yata sa atin si prof. Ganito. Tapos parang talagang delikado yung grades namin nung time na yun. Tapos parang sabi niya, bro, alam mo ba na sila Bill Gates hindi nakagraduate? Parang inaano nila, sila Steve Jobs. Kunwari tamad ka, you don't comfort yourselves with justification ng iyong katamaran. Ulitin ko yung mga linya na yun is applicable na ang magsabi is yung tao muna na ginawa ang lahat ng discipline and effort, tas narating yun, then he concluded. Kunwari Solomon, talagang inobserve niya muna lahat na ni-reach niya yung heights ng ambition all ng the man. Extremes, no? Inaral niya talaga. Then, tsaka siya nag-conclude. Hindi yung dahil tinatamad ka na, nag-conclude ka na lang. Mahirap talaga yung buhay. Pasarapan na lang. Oo, tama. Totoo yun. Totoo yun. Yun yung sinasabi ko sa'yo before na yung minsan yung mga artist na sobrang galing sa art, pagpipinta, is bumabalik sila sa way ng pagpinta nila na nung sila'y bata pa. Yes. At ang tawag nila doon, abstract. Diba? So yung abstract, pangit siya. Oo. Sa mata ko. Pero dahil nga sobrang intricate nila before, nagsawa sila doon, binali nila. Naging abstract ngayon yung kanilang gawa. At yun yung mahal. Pero kung ikaw, talagang hindi ka naman sanay, tapos gumawa ka, hindi abstract yan. Hindi mo pwedeng sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Yun nga yung point eh. Kaya natatawa ko kapag andali nating mag-label na napaka-legalistic mo naman. Ang point is, tinry mo muna ba na i-work out talaga your salvation with fear and trembling na talagang nakita na masipag ka. Ngayon, kung binabrandan mo lang na legalistic yung mga bagay-bagay pero you don't give an effort, parang hindi sa'yo dapat manggaling yung ganung bagay. And siguro yun din yung kailangan nating ma-realize kasi sa Matthew 7, di ba? 21, di ba? Yun yung sinabi na away from me, di ba? Depart from me. You who practice lawlessness. Ibig sabihin ba nun? Legalistic kasi law eh. Hindi. Lawlessness eh. Wala kang sinusunod na batas. So yun yung mali ka rin. Mali na naman din ang magiging concept nun. Kasi sabi, wala ka sinusunod na batas. So pagiging legalistic ba pag sumusunod sa batas? Yun yung point. Sa classroom nga may batas. Kaya nung one time may kausap ako, sabi kong ganon, yung very kasi sa akin yung pag-attend ng Sunday. Ngayon, kunwari may mga brethren tayo na hindi naman nakaka-attend ng Sunday. So, not to judge, pero it is more expected of them na maging gracious naman tayo sa kanila kasi para bang they're trying pero hindi sila nakaka-attend. Kaso nga lang, ang point ko is iba kasi tayo ng conviction. Pwedeng kayo, tinitignan nyo yun as legalism. Sa akin, hindi ko siya tinitignan as a legalism. I'm looking at it as a priority. So, kunwari, i-call out mo yun na legalism. Sa akin, hindi mo naman in-impose. Hindi yun legalism. Yun ang gusto ko maintindihan nila. Na you don't call something as legalism if in the first place, hindi mo naman naging conviction yung bagay na yun. Yun yung gusto kong paano kung sinabi, di ba sinasabi sa Bible na do not forsake the assembly of one. Legalism ba yun? Pag hindi naman natin sinunod yun, lawless tayo. Kasi parang wala ka namang care. Sa Exodus sinasabi pa rin na talagang mangilin kayo tuwing linggo at pista. So kumbaga, saan tayo lilinya doon? Yun. So, it's very important na we work according to conviction. And let us not be easy to call things na legalistic. Yun. Okay, go. So, again, yung fear and trembling dito, hindi mawala yung salvation. Ang fear and trembling dito is hindi mag-glorify si God. Okay, 13. Ito kasi ito na yung ang Diyos ay ang kumikilos. Ayan na nga. Ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay nyo para maging willing kayong sumunod
at gawin ang gusto niyang mangyari. Okay. O de tama rin na tayo. Si God naman pala yung kumikilos sa atin eh. Hyper-Calvinism yan. Sabi ng extreme or hyper-Calvinism. Ngayon, ito yung parang pantira ng Arminianism sa kanila. O, yan ba yun? Na tamad? Ganun ba yun? So wala na lang? Kasi sovereign si God. So, ito pero ang may magandang dyan sagot eh. Kasi halos almost lahat ng mga masisipag talaga at ginamit ng Diyos na evangelist, Calvinist. Oo. So, ibig sabihin, hindi totoo yung paratang na yun. Oo. Parang siya, parang yung hyper nga talaga. Oo. Kaya, ang maganda dito is mag-work ka. Sabihin, magtrabaho ka na parang Armenian. Yun. Pero mag-pray ka na parang Calvinist. Maganda yan sinabi ni Charles Spurgeon dyan, sir. Kasi parang tinanong siya kung naniniwala siya sa election. Oo daw, sabi niya kasi Calvinist ka siya. Niwala din ako. Niwala sa election. Sovereign si God. Yes. So, ibig sabihin, totoo din. may mga tupa talaga dyan. Oo. At gagawin ng Diyos ang kanyang will kahit hindi siyang gamitin. Yes. So, bakit ka nag-share ka pa? Okay. Ang sagot niya, kasi ang Diyos, alam niya yung mga tinawag niya. Ako, hindi. Sabi niya. Tama rin naman. Okay. Kung ang tao lang ay may tag na ito, maniniwala, ito, hindi. Hindi na siya mag-evangelize. At saka hindi na ako mahihirapan din. Oo, di ba? Personally, kaya sa Jati ko, hindi ko alam yung kung sino talaga yung tinawag na God at saka hindi. Ba't pa ako magpapakahirap kung may tag na ito, Christian to? Hindi na ako magsasayang ng energy doon sa tao. Kaya nga, sir, yun yung essence nung name natin na mamalakay. So, magkakas ka ng net. And then, di ba? Ganun talaga, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi talaga. Even sa way nga ng sharing natin, it might be sa iba, it is very informal. May mga tao din na nakukuha sa mga reformed or sa mga formal na setup. Kumbaga, hindi natin dinidiscount na may mga tao na may different preferences din. But still, tinawag pa rin sila Christian ni Lord. Is Christian. Yes. Regardless of culture. Yes. So in short, yun maganda. So in short, pwede namang hindi magkatunggali yung Arminianism at saka Calvinism in this area. Na gawin mo yung part mo as a Christian na talagang sipagan mo bilang isang Kristiyano like an Armenian. Pero mag-pray ka kay God na as if na sa kanya naman talaga nakasalalay lahat. You preach like an Armenian. And there's nothing opposite on that. Kasi wala namang conflict doon sa bagay na yun. Yun din. Kasi yung sovereignty ni God, totoo yun. Oo. Na talagang yun sa salvation talaga. So, kahit anong mangyari. Also, the responsibility of man. Oo. Diba? Hindi ka lang pwedeng hindi ka responsable doon. Yes. Kasi pag napunta ka sa hell, hindi mo sasabihin na, God sovereign ka. So, punta ko hell, kasalanan mo to. Tsaka, hindi ganon. Tsaka sinabi na God did not give a spirit of timidity, pagiging kimi. So, kumbaga, dun pa lang, questioning ko na Christian ka ba? Bakit tamad ka? So, dun pa lang, questionable na kung anong spirit meron sa'yo. Kasi kung totoong Christian ka, hindi ka tamad sa mga gawain patungkol sa kingdom ni God. Kaya, dito pa lang, it's easily broken down yung mga tao na, kumbaga, hindi talaga priority yung para kay God. Why? Simple lang. Kumbaga, para sa'yo is, you're not responsible na gawin yun. So, yung sabihin, anong spirit meron ka talaga? Okay? Mas mahihiya ka nga. Ito si Paul. Sabi niya na, I am what I am by the grace of God. Tapos, ang naging, ang naging action pa niya dahil abounding yung grace ni God, mas sinipagan niya. Yung iba sa atin, hindi Nung abounding yung grace ni God, lalo pang tinamad. Gracious naman kasi God. So, mali ng response yung nangyari. Ngayon, kung itutuloy natin, sana yung desire natin, yun din yung desire ni God. Kasi nagkakaroon lang ng problem pag magkaiba yung desire ni God tsaka yung desire natin. Yung desire mo kay God naman. Okay. Pero dumarating yung time na yung worldly desire mo, di pa natetime 100%. Nakakapanaig.
nakakapanaig. Oo. Balik ka uli dun sa yielding sa Holy Spirit. So, yun ang kinagandahan naman ng Christianity. May uuwian. Di ba yung kwento? Madapa ka. Di ba? Di ba yung kwento ko kanina, yung human willpower is not always 100% na up and about. And limited lang siya. So, kaya sabi ko kanina, 90% nung shinare sa akin is totoo naman. Pero pag mas tinama mo kasi yung perspective in a divine context, ang willpower, yung hindi willpower natin, kundi yung power ni Christ, Holy Spirit, ang nagsusustain sa atin. Yung topic nga namin... Nakabalot yung, yung Diyos dun sa apat. Oo. Yung sharing nga namin sa, nung Sunday, nung Sunday, God the Sustainer God the Sustainer, ibig sabihin siya ang ating strength, siya ang ating encourager, siya ang ating comforter, siya din yung ating protector. So, ibig sabihin, pag sabi sinusustain niya tayo, kinikip niya tayo sa maraming bagay. May mga time, di ka nga naman umiinom ng gamot, pero gumagaling ka. Hindi natutuloy magkasakit. May mga time na nagpupuyat ka, tapos di ka naman tumatagos sa pader. Don't do that, ha? Ibig sabihin, wag nating i-abuse yung grace ni God, Wag mo sabihin, nakita mo ako, favorite ako ni God. Wag ganun, Basta ang point lang dito is, ang daming pagkakataon na dapat yun ay dulo ng buhay natin, pero kinip tayo ni God. Gracious. So doon pa lang sa pagpapakita ng point na yon, mayroong gustong mangyari si God sa atin. So kumbaga iniingatan niya tayo sa maraming bagay na tayo naman hindi natin na-appreciate na ginagawa niya yun kasi ang common sa atin. Yung alam mo yung sa sobrang common niya, hindi natin napapansin na si God nag-work na doon. Hindi tayo nagkakasakit. Tapos hindi tayo na-aksidente or ganito, ganyan. Diba? Hindi natin na-appreciate yung ganung bagay. That is God working in His good pleasure na sana tayo din, gampanan natin yung ating responsibility. Next, 14 to 16. Ere na. Ayan na. Gawin nyo ang lahat ng bagay na hindi kayo nagre-reklamo o nakikipagtalo para maging inosente kayo at malinis. Mga anak ng Diyos na walang bahid ng kasalanan, kahit nasa gitna kayo ng masasama at makasalanang mga tao, dapat makita ang liwanag nyo na parang mga stars sa langit. Habang sinishare nyo sa kanila ang mensahe ng buhay. Pag ginawa nyo yon, magiging proud ako sa inyo sa araw ng pagdating ni Christ kasi alam kong hindi nasayang ang mga efforts at trabaho ko. Okay. 3 bagay yung binabanggit na wag daw tayo nagrereklamo. Wag tayo nagrereklamo sa provision or providence ni God. Wag tayo nagrereklamo sa isa't isa, kapwa Christian. And pangatlo, wag tayo nagrereklamo sa sistema ng ungodly world. Sige. Ako personally, guilty ako doon sa pangalawa at sa pangatlo. Wala, sa number 1, wala akong reklamo kay God sa providence. Kumbaga, ilang beses ko na kasing napatunayan, even sa tatay ko lang nung nabubuhay na walang question na kayang gawin ng Diyos yung himala o yung bagay na makabubuti para sa akin, most especially kung right there and then gugustuhin niya. No question sa akin. Sovereign, powerful, mighty. And even yung mga bagay na hindi sabihin natin na palatable or sabihin natin na hindi desirable at the moment, kunwari may mga paghihirap, i-allow man niya, alam ko na tanggap mo. Yes, alam ko na maluwag. Alam ko na though yung katawan ko at saka isip ko or puso ko medyo maiirita, maiinis along the process. Pero alam ko na meron siyang tinuturo doon. Panatag ka. Payapa ang puso mo. Yes, no question on that. Okay, sige pangalawa. Dito na nagkakaroon ng problem. Kapag may mga kasama kang Christian na sa tingin mo, they already know yung bagay na yon. So parang minsan naiinis ka. Meron kang frustration. Not realizing na bago ka umabot dito sa maturity na to, mas mataas yung level of frustration ng ibang tao sa'yo. So parang may empathy ka dapat din sa iba. Yes. Isipin mo
nung hindi ka marunong mag-drive, grabe yung pasensya sa'yo na nagtuturo. Pero nung ikaw na yung nagtuturo ng drive, 1 week pala nag-aaral mag-drive yung tinuturuan mo, nagagalit ka na. Pero ikaw, it took Preno mo! yun pa. Landahan. Tsaka mapagpunta tayo ng kapwa Kristiyano. Yun. And lalo na to number 3, which is madalas natin na pag-uusapan, okay, even especially sa workplace nyo. Oo, workplace. Yung reklamo sa mga mareklamo tayo sistema. sa makamundong sistema. Mareklamo tayo sa ka-work natin. Hindi rin naman natin ina-address madalas ng diretso. Ano dapat, hindi ba dapat magreklamo? Paano ba ang magandang gawin yan, sir? Tandaan natin yung pagmumurmur. Yung hindi naman talaga ina-address. Tapos harmful pa yung ginagawa natin. Harmful siya sa system, harmful siya sa goodwill ng bawat isa, harmful siya sa unity in Christ. Hindi talaga dapat. Paano kung sa worldly system nga? Kasi wala namang unity kay Christ. Tandaan natin, even sa panunumpa ng kawani ng gobyerno, sabi doon, at isisiwalat ko ang lahat ng katiwalian sa tama at angkop na pamamaraan. Meron pa rin tamang way para i-address yun. Okay. Kasi pag nagmumurmur, parang lagi mong blame to eh. Sabi dito, that you may become blameless and harmless children of God without fault. So, kumbaga, wag daw tayong mareklamo sa lahat ng bagay. Kasi yung pagiging mareklamo, it is pagiging ungrateful. Kaya, isa sa mga nakorek sa akin, yung, ay, Monday na naman. Inalis ko sa vocabulary ko yung salita na Monday na naman. So, dapat, ano bang magandang pag-grow natin ngayong araw? Hindi tayo dapat magreklamo sa work? Saka sa ka-work? Pag may mga time na magre-reklamo na kami sa hirap ko na rin ng work, ang nire-remind namin sa isa't isa is, pero salamat pa rin sa Diyos. May line kasi na abuso eh. Okay. Oo. Ito, I would be honest with this. Siguro naging harsh ako dito, pero kunwari, yung sa mga ka-workplace ko na parang pinapower tripping nung mas mataas sa akin, kumbaga may kumbaga minsan Pagka-hero, parang gano'n. Hindi man hero. Parang gusto mo lang pagtanggol, gano'n. Hindi mo gusto ipagtanggol dahil kaya mo. Boses. Gusto mo ipagtanggol kasi trabaho mo yun. Okay? So, TVL department, di ba, subject grouped ako. Tapos, syempre, yung boss ko immediate is yung assistant principal. Then yung pinaka-boss namin is yung principal. So kunwari, may power tripping halimbawa yung assistant principal namin, pero nakikita ko at may DepEd order and memorandum na hindi niya dapat ginagawa yun dito sa teacher. Kakausapin ko. Pero kapag nang pa-power trip pa rin siya at pinipilit pa rin niya yung gusto niya or ginaganunan pa rin niya, doon na ako na ganito yung palag ka na. Ganito yung nangyari. Sorry. Actually, ganyan yung nangyari last week. So kaya sabi ko guilty ako dito. Sorry. Kasi nandiretso na siya ikang ganon. Hindi ba pwedeng July na yan? Ikang ganon. Kasi 2 linggo naman na, July na. No ma'am, gusto ko now. Sabi kong ganon. 6 years na ako sila na nagle-lesson plan. Okay, 6 years na sila nagle-lesson plan. Kabilang po yung private. Bakit hanggang ngayon, lesson plan pa rin pinagagawa? Nakalagay po sa DepEd order, lesson lag. Hindi pa rin kasi nila nagagawa yung tama ganito. Di ba po, isa po kayo doon sa nagko-coach sa kanila kung paano gawin yung tama. 6 months na po sila na gumagawa ng ganyan. Ang sagot sa akin, assistant principal namin sige, ikaw na masunod. Ikaw naman lagi na susunod sa department nyo. Ganon yes ma'am, ako talaga kasi nakalagay sa DepEd order Department mo nga Hindi, sinagot ko rin siya. Yung po nakalagay sa department, sa DepEd order Para wala confusion ng rules. Pag alis ko, antok. Doon sa agutan kasi na yun. Mainit ba yan? Mainit. Yung sagot, kasi andun yung principal, andun din yung isa pang assistant principal, andun din yung isang group head. Maganda yun na harapan. Yun naman ang nasa scenario sa isip ko, maganda yan. May ganito palang naging usapan. Ma'am,
wag mong awayin si Sir John Larry, lalong-lalo na kung may DepEd order. Kasi lahat tayo susunod dyan. Kasi ako lang naman. Kasi ako naman, hindi ko kaya naman order. Hindi ko goal mang-away. Sinendan ko siya ng memo, sinendan ko siya ng DepEd order. Sinin lang hindi binasa. O de kinausap ko, pinuntahan ko. Ang sinagot pa sa akin hindi ba pwedeng July na? Nampa-power tripping ka, O de, gusto mo. O de, gusto ko din. Sabi ko ganon. No, ma'am. Ngayon. Sabi ko ganon. Ngayon pa lang, magdi-DLL sila, hindi sa July. Sabi ko, ngayon. Bakit pagtatagalin mo pa ng 2 weeks? Tapos ang pinopoint out niya is... Ano yung rason niya? Ang rason nga niya, parang hindi pa daw okay. De, binalik ko sa kanya. Chinecheck ko. Chinecheck nyo, hindi pa rin po ba sila na-coach ng tama? Sabi ko nga, sa tagal po ako na yun. Kaya tumatawa yung isang head na mas matanda sa akin. Mas matanda yung head na yon dun sa assistant principal. Buti nga sa'yo, katigas kasi na ulo mo, kanyang ganun. Ako na, ang mali ko, boss ko pa rin siya Kaso nga lang, napika ka, parang ganun. Napika kasi ko dahil nang pa-power trip Okay. Sinasabi mo na ayaw mo silang mapagod, pero taliwas yung pinakikita mong action. Hindi ka, kumbaga kahit sabi mo concerned ka, hindi yun nakikita naming lahat. Parang okay ako, parang commendable pa kayo ginawa mo Parang... Hindi yun ang habol ko. Okay? Hindi yun yung habol ko. Nahihiya ako na as a head, napakahina ko na hindi ipagtanggol yung karapatan nila when that is the minimum na dapat kong ginagawa. Hindi pagiging hero yon para sa akin. Para sa akin is napakawalang kwenta kong head na hindi ko man lang maipaglaban yung karapatan nila regarding dun sa bagay na yun. Kaya sa akin, minsan ang hirap nito. Kasi parang ang... Paano ngayon? Paano yung line na yun? Pwede ko siguro siyang nasabi in a much respectful way. Ay, yung professional sarcasm, gano'n? Hindi naman. Yung isang head na kasama ko na mas matanda sa akin, si Jesus kaya paano niya gagawin yun? Sige, sabihin ko muna yung ginawa nitong kasama kong head. Sige ma'am, sa July na lang po. Sa July na lang po. Kasi meron din siyang 3 naman. 3 yung handle niya na na dapat Hindi na lesson plan na detailed Mas madali. Lesson log na lang. Sige po, sa July na lang. Ako kasi hindi ako pumayag. Kasi para sa akin, abuse yun Power tripping pa sa akin. So, kumbaga, si ma'am, nag-extend siya ng, kumbaga, nag-meet halfway sila. Walang away, walang gulo. Mas commendable. Ako kasi, no nonsense tayo dito. Mo kung pinaglolo ko, kumbaga, mas matanda ka sa akin, pero alam ko yung ginagawa. Kumbaga pa sa akin, alam ko yung ginagawa mo. Huwag mo kong utuin. Alam mo minsan... Pina-power trip mo lang yung mga teacher. Parang gano'y dating sa akin. Alam mo minsan, gusto ko ma-adapt yung ganyan mo, sir Brad. Pangit no? Brad, hindi mo gugustuhin na lang bakit? Na akala nila emotionless ako, na akala nila is parang hindi ko iniisip yung nararamdaman nila. Then one time nung may kasama akong Christian na sinabihan niya ako ng ganyan, sinabi niya yung mga side comments sa akin last semester pa regarding dyan. Parang I feel na bakit kayo mo lang sinabi? Tapos para bang sabi judgmental, ganyan-ganyan. Tapos nangingiti ako na talagang nagsasabi ng judgmental yung Christian is hindi Christian. Bakit sila yung nagseset ng standard? Nagulat sila kasi merong Christian na hindi sa expected nila na laging kime at saka hindi sumasagot. So, they are expecting na laging underdog yung Christian. Hindi, they're expecting na dapat Christian underdog ang parang image mo. Bubulihin ka, gano'n. Oo, parang gano'n. Siguro ang mali ko is hindi ako naging kasing innocent ng dove pero wise as a serpent. Kumbaga gusto ko ma-adapt yung pagiging firm but gentle nung ibang, kasi may mga nakikita akong ganun they are firm but they're gentle sa pagde-deliver. Ano kasi ko hot-tempered kasi ko Siguro kaya diretso ako magsalita, ayoko ng mahabang salitaan tsaka
pasikot-sikot. Sabihin mo lang kasi kung ayaw mo. Parang ganun kasi ko eh. Kung ayaw mo, sabihin mo, fine. Yun. Pero sabi ko, kung sa tingin nyo harsh ako sa inyo, di nyo alam pag mag-isa ako, mas harsh ako sa sarili ko. Nire-recall ko lahat to, sinasabi ko na ganyan. Madalas kaya ako nandidiretso because there was a time na hindi ako nandiretso, hindi mo rin naman pinakinggan. Yun. Yun yung, kumbaga, matatandaan lang lagi ng tao. Parang hindi ako nagkulang, parang ganun. Pero Brad, majority na, kasi madalas ako nami-misinterpret eh. Majority ng mga tao, ang matatandaan nila yung didiretso ko sila. Pero never nilang matatandaan yung mga hints, bits, and times na hindi ko sila diniretso pero nagpakita ko ng konting, alam mo yun, pahaging. Pero wala silang ginawa. Lagi insensitive na kasi halos lahat, no? Pero unless talaga taas ng EQ ng tao, magigets niya, pero yung hindi. Pero however, Brad, mali din kasi ako doon because, kumbaga, dahil shinut off ko na yung sensitivity ko na baka masaktan sila, tinuloy ko pa rin. Para bang minsan hindi na ako motivated na in love eh. Motivated na ako na mali ka talaga eh. Parang ganun kasi yung nangyari. Doon na kasi siya nagiging wrong. O yun. Hindi na siya nagiging Christ-like. Kaya maganda rin. Actually, maganda yan. Kapag may problema kayo sa mga ganyan, maganda mong may kausap kayong Christian. Paano ko ba ito i-deal? Ganun. Kaya sinasabi nila, Sir, sa ganitong pagkakataon, kasi hindi ikaw yung una nagsabi niya. Siguro marami na rin nagsabi ng ganun na gusto ko yung minsan yung ganyang pangongonfront, sabi niya. Sabi ko, gusto niyo yung ganitong pangonfront pero hindi rin naman ginagawa ako. Kunwari, walang confrontative na ganito, kailan nyo i-confront? Hindi. Minsan, you will just slide it through eh. Tapos sa dulo, ang may kasalanan pa, yun ako. Kaya kumbaga, dahil ganun palagi nangyari, nilalakihan ko na yung puso ko na sige, mali ako, then mag-sorry. Kasi, umpisa pa na sinasabi ko na kahit sa mga estudyante ko, magaspang yung ugali ko. I'm trying, pero kumbaga, diretso akong magsalita. Kaya kung na rin, nasaktan si teacher ganito or nasaktan si so-and-so, ang response ko, mag-sorry. Tapos sabihin nila, ganun lang sa'yo yun, mag-sorry. Ano pa bang pwedeng? Sabi ko in the first place, hindi naman mabait ang tingin ko sa sarili ko. So, it's easy for me to say na kapag sinabihan ako na na-hurt si ganito or nasaktan si ganito, mag-sorry. Dahil yun ang inam pag hindi mabait ang tingin mo sa sarili mo. It's easy for you to take na na-offend mo siya. Mag-sorry. Sanay na. Sanay ka na. Ngayon, ang gusto kong mangyari is mas seryosohin na kunwari, na-hurt ko yung tao, talagang mas maging maingat ka na madaya kayo eh. Gusto nyo na ganito, confrontative. Pero in the latter part, wala rin naman mangyayari na ako yung i-confront tapos ako yung maghihintay lang na. So, yun sabi ko sa kanila. Kaya nung binalik ko sa kausap ko, this time, total, sinabi mo, mas gusto mo confrontative. Ikaw naman na mag-initiate ka ako dun sa other issues mo sa ibang tao. O ginawa naman. Yeah. O yun lang, maging light tayo sa ibang tao. Nabasa mo rin to, di ba, sa 4-16. So pag sinabi naging light tayo sa ibang tao, maging guide, warning, maging encouragement din, and yung tiwala sa ibang tao. Yung para bang isipin nila na hindi to wala lang. Kumbaga, meron tayo... Ianghang ka, ganun. Parang ganun ba? May dating. Hindi wala lang, di ba? May kausap ko sa ko minsan eh. Kumbaga, sa kanya ko nasabi to eh. Hindi ko nakikita yung sarili ko as magaling na subject group head or ano. Sabi hindi mo? Kasi ko... sinabi ko to. Hindi kasi ko hindi ako... Ang tawag dito, hindi ako politician type. Kumbaga, kung kunwari may sinasabi ka about sa isang katrabaho mo na correct, hindi siya pang manager, hindi siya pang supervisor, hindi rin kasi ko pang ganun. Kumbaga, iniisip ko pa lang parang hindi ko kaya na
may mga tao kasi na talagang design sila na mag-manage ng tao. Sa tingin ko hindi ako ganun. Parang more sa technical side ka. Kaya nung naging subject group head ako, ano lang ako second choice, hindi talaga ako yung unang choice. It so happened na technical yung una just because of so and so position or whatever. Kaya lang ako napili. Pero nung naging ako yung subject group head, humihingi ako ng advice and consultation doon sa original na choice. Ayos. Hindi kasi madali sa yung tanggapin yung ganong bagay if in the first place hindi mataas ang tingin. Ayun din, kilala mo yung yung abilidad mo. Alam mo, hindi ka lasing. Kumbaga, kaya ako nahihiya na hindi gawin yung minimum na ine-expect sa akin. Gets mo? Yung para bang hindi ka na nga ganito ka-excellent sa supervisory tapos sa ganitong bagay, hindi ka pa So, doon ako nahihiya. Though sabihin natin na least experience ako sa aming 5, at tanggap ko na hindi ako yung unang choice, hindi naman ako papayag na parang, okay, kawawa ako. Hindi naman tayo overt narcissistic na kahit na kawawa ako, pero I will give my best. Siyempre, aralin mo naman. Yung parang alamin mo naman. Oo. So, parang ganito yung sinasabi ni Paul. Nag-work na si God sa iyo magtrabaho ka naman. Parang gawin mo naman yung dapat mong gawin. Parang mahihiya ka naman, boy. Oo, yun. Okay, sige. Dito tayo sa 17 to 18. Last na yan. Hala, saan ako? Ito na pala. Sorry. Kung ibuhos man ang dugo ko na parang sacrifice sa pananampalataya na i-offer nyo sa Diyos, masaya pa rin ako at isi-share ko sa inyong lahat ang saya ko. Kaya nga dapat magsaya rin kayo at isama nyo rin ako sa saya nyo. Kumbaga may hint na kasi si Paul dito na baka mag-end yung pagkakakulong na to into sacrifice. Pero whether mag-end man ito to sacrifice, so kayo malungkot. Kasi victory pa rin ito sa part ni Christ. Victory pa rin ito sa gospel. Kasi hindi naman na-hinder We are just partakers ng suffering ni Christ. Pagpapakita lang na hindi talaga ito yung mundo na kinabibilangan natin. Hindi siya attached. Hindi siya attached. Tsaka bibilib ka sa kanya, ang nag-e-encourage pa yung nakakulong. Ay di ba ang madalas na nag-e-encourage yung mga nasa labas ng kulungan? Lalaya ka rin. Siya yung nag-e-encourage Sa bagay, siya naman din nagsabi na though siya is naka-chain, yung word naman ni God is hindi. Yung pagiging Christian naman niya is hindi. Grabe naman yung heart niya. Ito sabi. Si Paul daw dito ay hindi morbid. So, asking the Philippians to take joy in something as depressing as death, hindi naman ganun yung point ni Paul doon. Dark humor na. Oo. Gusto niya makita niya na yung kamatayan niya will bring glory to God. Hindi yung masokista. Kasi di ba? Meron talagang ganun Masokista, tas yung isa, sadista. Pero meron talagang ganun. Meron talaga. Yung gusto nilang sinasaktan They find joy and pleasure in being hurt and hurting people. O masokista at saka yung sadista. Yun. Pero hindi ganito si Paul. Alam niya na ito yung magbibring ng glory kay God. Tandaan nyo, si Stephen, siguro naalala niya si Stephen, nag-agree siya na patayin si Stephen. Because of martyrdom ni Stephen, nagkaroon ng opportunity na si Paul is makilala niya talaga yung totoong Diyos. And siya, siguro in that view, ganun, na yung Philippians, mas makilala din nila si God na, eto yung Christianity, may ganito talaga, hindi puro yung eating ministry lang na fellowship kayo nakakain lang. Hindi puro ganun. There are chances and there are time for some of us, hindi lahat tayo may mga ilan sa atin na makakaranas talaga ng ganitong persecution. And that is part noong bagay na magbibigay ng glory kay God. Oo. Dapat handa tayo dun. Yes. Para yung same spirit na kay Paul na sa lahat yun ng Christian Oo. Pero yung joy na to, hindi siya based sa circumstance. Based siya doon sa life natin kay Christ.
Consider it pure joy when you suffer various at hindi din dahil obedient siya. trials. Hindi. Tinitingnan niya to na si God is sobrang gracious sa buhay niya. Kaya, sino siya para, di ba? May sinabi si Paul Washer na natandaan ko. Parang joy comes before obedience. Oo, kasi madaling sumunod kapag genuine yung kasiyahan mo. Parang kasing kapag nag-obey ka tapos yun yung basihan mo ng joy. So, hindi stable yung joy mo. Pero alam mo ba? So, dapat yung joy mo kay Christ siya. Pero alam mo ba na yung genuine joy ay dumarating completion. After ng genuine knowledge. Kaya it's very important na makilala mo muna talaga si God at malaman yung word niya. Sabi sa John 17:3, this is eternal life, na makilala daw natin one true God at si Jesus Christ na kanyang sinugo. Ngayon, pag nakilala mo si God at alam mo yung kanyang ginawa and yung plano niya sa buhay natin, comes yung joy. Knowledge, joy, obedience. Kaya yung sumusunod talaga kay God, hindi sila sumusunod para maligtas. Sumusunod sila kasi masaya sila dahil pinalaya sila ng Diyos. Hindi talaga... Nukli lang. Yeah, we're not really working for salvation. Ano ba naman to? Yeah. Parang alala naman to. Kaya parang yun talaga eh. Yeah, minsan parang ang dedicated mo naman. Hindi alala lang to. Oo. Tapos sabihin, napaka humble bragger mo naman. Hindi. Ala talaga. Oo. Ito talaga yung normal dapat na reaction mo. Yun talaga dapat yung normal na reaction. Magbanggit ka nga lang, Paul. Ito'y ginagawa ko, tapos ito'y ginawa ni Paul. Tamo nga. Kaya yung mga disciple nung first generation na Christian, sobra yung zeal nila. 'Di ba? After dahil nakita nila si Jesus nag-resurrect. 'Di ba? Kaya ang isa sa mga evidence kung talagang hindi totoo na nag-resurrect si Jesus, bakit yung testimony ng mga taong ito same, willing silang mamatay para dun sa testimony? Tapos tanongin kita, legalistic ba yung ginawa din? Tama. Hindi, yun din. Siguro, mahilig tayong mag-brand ng legalism kapag nababatas tayo sa mali nating ginagawa. And ayaw din nating aminin. Yun. So, that's part of denial. Hindi denying, denial sa part natin. Tapos, ibabato natin sa iba. Diba? Lagi naman ganun eh. May nagsabi sa'yo ng totoo, sermon, masakit sa pastor. Bakit siya? Diba? Laging hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Siguro dapat ang maging heart talaga ng tao is more on ano ang dapat kong baguhin sa narinig ko na ito. Dapat may ganong kang puso. Alam mo ba na yung isang taong nagsabi sa akin yan, tandang-tanda ko, receptive yung heart. Yun yung kanyang term, receptive yung heart. And sadly, siya ay hindi na Christian today. Sa kanyang pinakitang lifestyle today. Yun yung natatanda ko talagang tumatak sa akin. Kailangan maging receptive yung heart natin. Ibig sabihin pala receptive yung pag may sinabi inire-receive ng heart. Hindi nire-repel. Maganda yun. Okay. Pero yung nagsabi nun? Yung sabi nun, sadly. Ala na. Sadly. Alam mo, sa totoo lang. Malungkot ako dun sa ganung mga... Kaya minsan, kunwari yung tithes and offering, hindi ko naman nakikita as legalism yun eh. Kunwari, pero hindi ko siya in-impose. Kailangan naman talaga ng resources. So, hindi ko siya nakikita as legalism. Madalas nakakita lang kasi ng legalism yung mga tao na ayaw sumunod. Kuripot. Hindi man sa kuripot. Ayaw lang talaga sumunod. Yung if it will inconvenient them, marami tayong brand sa mga bagay. Ayun lang. Dami tayong tag. Sige, yun lang guys. Good evening, good morning, and good night.